Ama. Ano? Ama. Ano yun? Ama. Paulit-ulit? Parang ganito kasi yun naman eh. Parang ano? Hindi madaling sabihin. Kung hindi, di bumalik ka na lang pagtapos na ako magbasa ng dyaryo. Ngayon na ama. Nakulit si Kuya. Pera? Anong pera? Nakita mo kasi. Nakikita mo ba? Busy ako. Kailangan mo ng pera. Kailangan ng pera? Bakit? Hindi ba nagtatrabaho ka na? Okay, hindi yun sapat. Magkano ba ang kinikita mo? Walang daan dito. 800? Bakit? Kumikita ka ng sinlaki ng iyong ama. Hindi mo ako inintindihan ama. Hindi ko maintindihan. Kung hindi ako inintindihan. Aba, kasasabi mo lang na hindi ko maintindihan. Ibig sabihin niyan, di ako marunong umintindi. Ngayon, sinasabi mo sa akin na huwag kitang di intindihin. Ibig sabihin niyan, marunong pala akong umintindi. Ayusin mo ang pag-iisip mo, Roberting. Kita mo ba ama kung ano minamalayo ko? Gusto kong ibalik yung dati kong baon. Demonyo! Gusto mong ibalik ko ang dati mong baon? Nagtatrabaho ka at kumikita ng 800. Hindi ka nagbibigay sa akin kahit 1 sentimo sa pagtira mo sa pamamahay ko. Ngayon, hinihiling mong ibalik ko ang dati mong baon? Marami akong bayarin ama. Magkano nang naipon mo sa bangko? Ano ko makakaisip ama? Wala kang naipon? Anong klaseng regalo ang binibigay mo sa iyong nobya? Bulaklak? 20 o 30 pesos na bulaklak? We hombre este, nung nililigawan ko ang iyong ina, binibigyan ko lamang siya ng mani o balot. Oo, naalala ko pa nga. Kung alam mo lang ang sinabi ni Ina, natapos mo bigyan ng kanila. Kakorito ko ang sabi ko. Pero Petra, itong anak natin, kumikita ng 800, hindi siya nagbibigay kahit sentimo para panggastos dito sa bahay. At higit pa dyan, hinihiling niya na ibalik ko ang dati niyang baon. Saan ka ba nakarinig ng ganyang bagay? Alam ko kung saan nagtatrabaho ang mga anak nila at hindi nagbibigay ng pera sa mga magulang at humingi pa rin ng bahay. Saan? Sa Pilipinas, Aba, gaano ka kalistrada, Petra? hindi ka makakatanggap ng sentimo. Pero ina, Kung wala kang perang pang-taxi, nag-jeep ka. jeepney para bumisita sa babae. Ay, Ayan o! Francisco! Ha? Tinatawag mong patulong. Ano bang katulong yan? Kaparehas ang pangalan ng may-ari ng bahay. Malapit ko na nga siyang palayasin, binasag na naman yung plato mo. Na naman? Palaging plato ko ang nababasag niya. Hindi niya nababasag ang plato mo. O kay Roberting, o Nena. Diba? Laging plato ko ang nababasag niya. Po, senyora, Ginawa mo na ba yung karatolang sinabi ko? yung sinabi mong sulatin ko, Malamang. yung sinabi mong sulatin kong wanted amoy chato, Oo, Don Francisco. Ha? Hindi kay kausap ko yung patulong. Well, ginawa mo ba? hindi ko pa nasusulat yun. At bakit hindi? Nakalimutan ko kung paano sumulat nun, saka ko lamang naalala. Well, stupido. Hala, lumabas ka, gawin mo yun. Nasaan si Nena? Matutulog sa kwarto niya. Nang ganitong oras, para saan sina? Linggo naman, Nakarinig pa siya ng misa? sa palagay ko, numalis pa ako. At pumunta kagabi si Nena sa pagdiriwang ng walang kasama? Isang beses lang yun. Sana walang nangyari. Ano bang mangyayari? Napag-usapan na natin ito kahapon. Oo, alam ko. Pero isipin mo, isang binibini pupunta sa pagdiriwang ng walang ibang kasama. Kung tutusin, hindi siya sumama kay Fred na mag-isa siya. Kasama niya kanyang mga kaibigan na si Lolita at Bibi. Ah, yung dalawang babaeng yun. Simula nung pumunta sila sa ibang bansa, tinuturuan na nila ang anak natin ng kung ano-anong kalokohan. Kalokohan? Ay, pinala na. Francisco! Tapos ka na dyan? Agad? Tinapos ko na ito kagabi, senyora. Kagabi? Opo, senyora, kaso nakalimutan ko kung saan ko ilalagay. Stupido. Patiin nga. Wanted, ang muchacho. O sige, sabi ko na sa bintana. Ang sabi ko, sa labas, hindi sa loob. Hi Francisco, kapangalan ko pa talaga.
Ang sinasabi ko nga, Francisco, Ano sinasabi mo, Petra? ang sinasabi ko, sa tingin ko, hindi ka patas kay Nina. Kung tutusin, malakman siya. Petra, mahal ko. Ang moral ay wala sa edad. Alam ko yung Francisco, pero pagka rin makasama, makaluma na. Makaluma? Siguro, sa ibang sibilisadong bansa. Ngunit hindi ka sibilidad ng Pilipinas. Sa maraming paraan, oo. Pero sa ibang paraan ay hindi. Ay, Francisco, kung si Sir Pilipino Balagtas, ang dakila ng makabayan, hinahinag ka ng ano. Saan mo nakuha ang ideya na unang pangalan ni Balagtas ay Saturnino? Ang ibig sabihin ay si Francisco. Sa Pilipino, Francisco, para sa bata ko sa lima ko, Oo. Kaya nga kapag tinatawag mo ako, si Francisco na muchacho ay nagmamadaling pumasok. kahit pa paano, kaya na anak natin na babae at nasa iyo. Sigurado ka ba? Lalo na kung sila ay nakatanggap ng edukasyon. Ito nga si Nena, nasyonitag na sa kurso ng edukasyon sa University of Santo Tomas. Tapos kukuha pa siya ng ibang kurso sa ekonomiyang pantahanan. Palagay ko, kaya hindi yan apektado sa anumang pagkakamaling moral. Pagkakamali mo rin, Francisco, ay pwes ka rin ba? Hindi. Ang ibig ko sabihin, mas mabuti ang edukasyon at mas maganda si Nena mahalaga ng kanyang sarili. Ito naman si Petra. Di mo nakikita ang punto. Kahit ang edukasyon sa universidad na may kumpleto ng alpabeto na pagtapos ng pangalan ng isang nagtapos tulad ng AB, BSE, LLB, PhD ay hindi edukasyong moral. Ang pagtuturo sa isipan ay hindi pagtuturo sa puso. Ngunit, kung ang isipan ay sanay, bakit? Kung ang puso ay susundin ang isipan, Hindi, Petra. Kung matalino ang isang tao, hindi ito itsupak kung nagpapamoral sa kanya. ito sa fakto, masyado yung malalim para sa akin, Francisco. Masyadong malalim. Ang anak nating si Nena mahuhulog sa malalim na tubig kapag di mo sinubaybayan. Ay, masyado ka nangangamba, Francisco. Tawag mo ako, senyora. Hindi, punyeta. Hoy, ikaw! Oo, senyorito. Kasal ako sa senyora, kaya hindi na ako senyorito. Senyor na. Naiintindihan mo? Opo, senyorito. Papalitan ko ang pangalan mo. Simula ngayon, tatawagin kitang Francis. Francis po. Oo, Francis. Naiintindihan mo? Bakit hindi na lang po Paco, o Paquito, o Francilito? Dahil ayaw ko yun. Ngayon, umalis ka na. Ama, hindi ako makakuha ng taxi. Sinabi ng ina mo, mag-jeep ka. Pero bibisitahin ko ang aking nobya. Bibisita sa babae ng ganitong oras. Magtatanghalian na. Tawagan niya ako. Kailangan niya ako makita. Napaka-importante dito. Robertine, pumunta ka sa pagdiriwang kagabi. Opo, Ama. Kasama si Lila. Pumunta ka nang walang kasama. Si Roberting ba ang kailangan nakasama? Hindi ito tungkol kay Robertine. Tungkol ito sa babaeng sinama niya. Oh, kung mawawalan ka ng pasensya, mas mabuti pa doon na lang sa kusina. Oo, Ama. Ano oo? Sinama ko si Lila sa pagdiriwang. Dahil talagang mga kabataan. Alam nyo ba, nung panahon ko, kasama namin sa sala ang kanyang ama, ina, 3 kapatid na babae, nakababatang kapatid na lalaki, lola, 5 pinsan, at 2 kamag-anak na malayo. Ngunit bakit ang dami, Ama? Dahil nung mga panahon yun, mas maingat kami sa reputasyon ng isang babae. Pero noong mga araw na yun, Huwag mo sasabihin sa akin na iba ang mga araw na iyon. Nagbabago mo ng panlabas ng mga bagay, tulad ng estilo ng pananamit ng kababaihan, kurbata ng mga kalalakihan, pero hindi magbabago, pareho ang puso ng mga tao. pero sa ibang bansa yun, Ama. Ayan ka na naman, sa ibang bansa. Iba ang Pilipinas, anak. Ang ating klima, tradisyon, at ang ating likas sa psikolohiya. Lahat ng ito ay nagpapakita na naiiba tayo sa mga dayuhan. Ngunit nag-aaral ng nobya ko sa ibang bansa, sa Columbia University ba? Ang babaeng Pilipina na nag-aaral sa ibang bansa ay nakakuha ng panlabas na kaugalian.
Ngunit hindi basta-basta mabago ang kanyang ugali sa Pilipinas. Merong tao sa pintuan. Francis! Francis! Sino si Francis? Yung katulong, binigyan ko siya ng bagong pangalan. Pakito! Franciquito! Oo, senyorito. Hindi. Hindi ang anak kong si Roberting ang senyorito. Pero ako ang senyor. Tignan mo kung sino ang kumakatok. Sabihin mo umupo siya. Anong gusto mo? Ang gusto ko? Wala ka bang modo? Sabi ko, sino ang gusto mo maging kami? Ba't di ka magsalita na mas maiintindihan? Anong sasabihin ko sa may-ari ng bahay? Bakit? Sino bang may-ari ng bahay? Si senyora, syempre. Bakit? Dito ba siya? Sabihin mo senyora mo, na gusto ko siyang makita. Sinong senyora? Bakit? Ilang senyora bang meron sa bahay na ito? May senyora Petra, senyora Nena. Gago. Eh, di tawag mo si senyora Petra. Opo. Maupo po kayo. Ano yun? Magandang umaga. Magandang umaga. Nakita ko ka pala sa bintana. Oh? Ang sabi ay, wanted, pamatsyato. Bakit? Oo, nagkataon pa isa kang dito. Binibiro mo ko. Senyora, may isang babae na nagsabi sa akin na napakagwapo ko raw. Talaga? Nakaka-interesado naman. Minsan, ang mga babae nagsasabi na pinakamatanda. May problema pa ko? Siyempre, wala. Sige, magtanong ka na kahit ano. Hindi ko ba tutugol kung magtatanong ako kung ano nagagawa mo? Papasok ako bilang. Papasok, para saan? Papasok ako para sa trabaho. Ano trabaho? Ayun. Ibig mo sabihin? Oo. Ipinala ko ang aking servisyo. Ibig mo sabihin, gusto mo maging muchacho? Sana ay hindi ka masyadong may papanisod ka sa daan. Pero gusto ko naman ang maging tawag nila sa Europa ang mayordomo. Ang ano? Mayordomo, alam mo? Ibig mo sabihin? Oo, yun ang ibig kong sabihin. Oh, sabihin ko pala mga nakala isa kang isyundero, akala ay pusta. Tama nga, hindi ako mukhang muchacho, este mayordomo. Laging sinasabi sa akin ng nanay ko na magiging higit pa ako. Sa pagitan nating dalawa, gusto ng aking ina na kayo magpakasal sa isang mga anak ng babae ng Pangulo. Anak ng presidente? Ibig mo sabihin, presidente ng Pilipinas? Oo, bakit hindi? May problema ba doon? At gusto mo magtrabaho rito bilang mayordomo? Ayun nga, Ano ang kaya mo gawin? kaya akong magbantay ng bahay kapag wala ka, sama ng mga bata sa pupunta nila, sa sinihan, at sa mga pagdiriwang. Ano pa? Marami pa akong ibang kayang gawin. Ayaw ko kumanta. Huwag mo ipagmalaki sa akin ng mga talento. Anong pangalan mo? Binautistimon ako bilang Marcelino. Ngunit tinatawag ako ng aking ina na Paul para ipalala sa kanya, kanyang kapatid na lalaki na nakulong 2 taon. Ngunit ang aking mga kaibigan, iyon ay pang malalapit kong kaibigan, ay tinatawag akong Paul. Babayaran kita na 80 piso kasama ang tirahan at pagkain. Tinatanggap ko ang trabaho. Maaari ka naman simula sa pagbubugas ng plato. Ah, ang mga pinggan? Ngunit oras na para sa tanghalian. Inugasin na ba ang pinggan na ginamit niyo kanina umagahan? Hindi, dahil lagi nababasa ni Francisco ang mga pinggan. Kaya sinabi ko kanina umaga, pagtapos ng almusal, na huwag na ito hugasan. Sana dumating ako pagkatapos magasan ng mga pinggan. Sige, humingi ka na ng instruction kay Francisco. Hindi, kinausap ko lang ang senyora. Oo nga. Bakit hindi ka umupo? Upo ako. Pumunta ka ba dito para sa isang negosyo? Negosyo? Ah, isang uri ng negosyo. Mabuti yun. Maganda itong suot mo. Gusto mo? Talagang bibili ako ng eksaktong ganyan. Salamat. Sabi nila, ang paggaya ay pinakamahinahong anyo ng paghanga. Siyempre, yung aking ay mas mahal. Walang duda. Dapat ay mayaman ka. Mayaman? Well, medyo. Nagtataka lang ako kung ano nagpapatagal kay Francisco. Francisco? Ako si Francisco. Oh, gising ka na pala. Kamusta ang pagdiriwang kagabi? Ayos lang, ina. Asan ang pahina ng palabas? Asan ang dyaryo? Baka nasa kapatid mo si Roberting, pinitingnan mo. Sa wakas, gising ka na. Nag-almusal ka na ba? Almusal? Eh mag-aalas 12 pa lang. Kamusta ang pagdiriwang kagabi? Ayos lang. Aba, nasa na mga sigarilyo, Petra? Bakit? Naglagay ako na yung kanina umaga. Kalahating dosena, isa pa lang ang nagagamit ko. Napagtataka. Nagtataka rin ako.
Inaantok pa ako. Sandali lang. Nena, umupo ka. Ano iyon, Ama? Kaya, pumunta ka sa pagdiriwang kagabi na walang kasama? Ito naman si Francisco. Sinabi ko sa'yo kasama yung si Fred. Ganun pa man, sana yan ang una tuloy niyang pagpunta sa pagdiriwang ng walang kasama. Pero wala namang masama doon, Ama. Kung tutuusin, ibang ka ng babae naman ako. Oo nga naman, Francisco. Ayaw niya na ang sarili niya. Di mo ba nakikita? Ito kano siya. Oh, ising ka na pala. Tapos na pagdilim ako gabi. Ayos lang. Bakit ka nandito? Hindi ako makaparang ng taxi. Walang pera. Sinabi ko sa'yo, mag-jeep ka. May kita ko na naman siya mamayang hapon. Tsaka nga pala, nakita ko ang ni Fred. Ina ni Fred? Oo, nakita ko siya sa estasyong taxi ni Martini. Anong ginagawa mo sa ekstasyon ng taxi? Marahil, sinusubukan niyong kumuha ng taxing utang. Sa palagay ko, Ganun pa man ang nanay ni Fred. Anong tungkol sa kanya? Sabi niya sa akin, may pupunta raw siya dito. Para saan? Hindi niya sinabi sa akin. ina ni Fred, ibig mong sabihin ang dalagang kasamang ni Nena kagabi? Opo, ama. Sinabi ba niya kung bakit siya darating? Hindi. Pero parang galit siya sa akin. Sa katunayan niya, parang galit din siya sa iyo, ama. Sa akin, Sabi niya, hindi mo lang ang Kiko. Pupunta mo siya mamaya. tinawag niya akong Kiko. Opo, ama. Di man lang niya sinabing Don Kiko. Hindi. Kiko lang ang sinabi niya. Aba, Nakahanda na ang pagkain! hoy, huwag kang sumigaw ng sobrang lakas. Sino siya, ina? Siya ang bagong Earth Pro. Mayor ano? Ang bagong patuloy. Hoy, Anong hoy? Ang pangalan ko'y Pablo. At pwede mo nga tawagin Paul. Ang pangalan ko, Francisca. Ngunit ang tawag sa akin ng senyor, Francis. Ngunit mas gusto ko, Paquito. Pero meron ako amo na dati ang tawag sa akin, Frankie. Anong gusto mo? Tawag ka ng senyora sa kusina. Para saan? Eh di para ihanda ang mga pagkain. Trabaho mo yan. Di ako muchacho. Mayordomo ako. Hindi ba sinagot mo ang karatulang nakalagay sa bintana na wanted ang muchacho? At bakit? Eh di muchacho kagaya ko. So maintindihan mo na hindi ako muchacho. Ngunit muchacho ka para sa akin. Huwag kang magpapahuli sa akin na tinigamit ang pangalan yan. Che, suplado. Ano ba ginagawa niyo riyan? Di niyo ba alam kumakain na kami sa labas? Nasaan si Donna Petra? kumakain pa po siya. Maupo ka muna. Tawagin mo ang senyora at intindihin mo ako. Che, ikaw pala yan. Ikaw na nagtatrabaho rito. Magkano sinasahod mo? Bakit? Pagtapos mo tratuhin bilang mabuting muchacho, magkatrabaho ka dito na hindi magpapaalam? Di ako muchacho. Mayordomo ako. Mayordomo, mayortonto. Maaari ka na umalis, Paul. Paul? Hanggang na umaga. Nais mo akong makita? Oo, ikaw at si Petra. Ba't hindi ka muna maupo? Pag gusto kong tumayo, che, Ito ang anak mo si Fred, sa palagay ko. huwag mo mapalagay, siya ang aking anak. Ah, kaya pala. Anak mo siya? Ano naman sa'yo kung anak ko siya? Naisip ko lang, na hindi mo siya kamukha kahit konti. Siyempre hindi. Kamukha siya ng aking gatlong asawa. Maupo ka. Inuunsulto mo ba ako? Sa palagay mo ba wala akong kuwan sa aking bahay? Ano may paglilingkod namin sa iyo? Tanungin mo siya. Ano ba yung Fred? Tanongin mo siya. Magsalita ka na, anak ko. Anak mo? Anak mo eh. Ikaw at anak mo si Nene may plano sa anak ko. Well, hindi na siya makukuha. Tawagin mo si Nena. Nena! Nena! Kung walang problema, uupo ako. Upo rin ako. Pagod na ako. Ito ay Chinese. Ito ay Chinese. Ito naman galing sa isang lalaki. Nihaw, inihaw, sinsyong, na. Salamat. Nena, itong babae to, gusto ka makausap. Sabihin mo sa kanya. Sabihin ng ano. Ano bang kababalagan ko? Ang anak mo at ang anak ko. Pumunta sila sa pagdiriwang kagabi, di ba? Oo, pumunta sila sa pagdiriwang kagabi. Pero ano ba ang nangyari?
May sasakyan ba ang anak mo? Baka pumunta sila sa kanilang sasakyan. Oo, meron. Pero ito yung bayad na. Pero hindi ito ang punto. Anong pinupunto mo? Kaya ako pumunta dito. Para malaman. Nena, ano nangyari? Nangyari? Oo, kagabi. Anong nangyari? Tinatanong kita. Ano nangyari, Nena? Bakit? Wala, ina. Wala. Wala nga, ina. Wala. Che, babae pupunta sa pagdiriwang ng mag-isa at walang nangyari. Ano nangyari? Walang nangyari at alam mo yun. Ang kapal mong sigawan ako. Che, Huwag mong kausapin ng ganyan ng aking ina, Nena. bobo, stupido. Nakatayo kang parang statwa. Statwa? Anong statwa? Ang estatwa ng pabuhat. Pabuhat. Gaga! O ikaw, huwag mo trabaho na kung ano ang aking kapatid. Siya ang nagsimula. Tumigil kayo! Ang anak mo ay sinama ang anak sa pagdiriwang kagabi. Bakit mo pinaglabas ang anak mo? Pinilit ni Nena na walang mali. Ngunit ang aking gusto pa nagsasabi na baka mali ito. Nahimik ka, Fred. Bakit, Mama? Bakit mo pinayagan ng anak mo na lumabas kasama ang karespeto mong anak? Anong karespeto sa kanya? Nakita sila ng tao kagabi. Oo, walang kasama. Isipin mo, ang babae mo lang kasama, mag-isa lang. Kasama niya ang anak mo, di ba? Sama ang palad. Ang kasama ng anak ko ang anak mo, ano ang panganib doon? Pinag-uusapan namin tungkol kagabi. Pero ano nangyari? Ano nangyari, Fred, anak? Wala, Mama. Subukan nang mag-isip. May nangyari siguro. Wala. Torpe! Aray, Ikaw na anak ng agad ng asawa. Bakit hindi mo sinabi sa akin na walang nangyari? subukan ko sabihin sa'yo simula ngayong umaga. Ngunit hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Ibig mong sabihin, pumunta kayo dito at nagdulot ng lahat ng gulong ito na walang nangyari? Talagang wala? Aba, hindi ako sigurado na talagang wala. Kailangan ko mag-ingat. Oo, napaka-ingat tungkol sa minamahal kong anak. Ang iyong anak, napakatanga ng iyong anak. Ano? Tanga ang anak ko At tiyak Kasing tanga mo. kasi tanga ko. at positibo. Sa ina yung human jellyfish na yan. Pumunta dito para sabihin na maaari nangyari. Dapat kong payuhan ng iyong anak na tigilan na magpumunta sa pagdilang ng mag-isa. Nag-imismisa ng mga tao. Nadamay ang anak ko. Pakialaman mo ang sarili mong buhay. Sabi mo sa anak mo, tigilan ang pagmumukhang tanga. Che, hindi pa ako nakakita ng lahat ng tao. Che, Lumayas ka dito bago pa ako tumawag ng pulis. Ang pulis, Mama, ang pulis. aalis na kami. Che, Paul! Paul! Sino si Paul Petra? Po, Don Francisco. Paul, pakasama ng mga tao ito palabas ang pinto. Marahas. Paul Marahas. Kanda! Siguro tusan mo ang aking muchacho para pumunta dito. Hoy, di ako muchacho, pero domo ako. At saka, binabayaran ako ni Doña Petra ng 80 piso kada buwan. Samantalang ikaw ay binabayaran lamang ako ng 50 piso. Walang kung piso kada buwan. Saan sila kukuha ng ganong malapag? Doon nga, Dolores. Dolores, may kapis. Walang kung piso kada buwan. Che! Di mo ba naisip? Ang kapal na mukha mo. Che! Yan ang nakukuha ni Nena sa paglabas na walang kasama. Yan ang sinasabi sa'yo, Petra. Paano ko malalaman na gagawa ng ganong skandalo si Dolores? Saan mong balihan mo ng exit, Len? Dapat kanina mo pag ginawa nung nandito pa sila. Mabagal ka, anak. Che, Huwag ka na umiyak, Nena. Tapos na. Nagtagulo lang para sa wala. Ang totoo, nag-away kami ni Fred sa pagdiriwang at iniwan ko siya. Iniwan mo siya? Saan ka pumunta? Umuwi ako kasama si Luding at Lolita. Sinasabi ni Fred na interesado ako sa kanya at ilan ang sinabi niya sa kanyang ina. At, Ay, Iya, pumasok ka na at sana maging aral ito sa'yo. Che, Tapusin mo yung pagkain mo, Robertine. Pagkakataon, Roberting, sana walang nangyari sa'yo kagabi. magabi? Lumabas ka kasama si Lia, di ba? Oo. Pero sa tingin ko, wala naman nangyari. Sa tingin mo, Kinamakan na sila palabas ninyo. Ano na ang gagawin ko? maaaring mo na ugasan yung batang pla. Ha? Hoy! Saan mo nakuha ang sigarilyo na yan? Ha? Bakit may nagbigay sa akin ito? Sino? Francis, senyor? Kaya, ginagamit mo ang sigarilyo na may-ari ng bahay. Lumayas ka! Uy! Mayor Yaman! Jacket mo! Bumalik ka na sa opisina, Francis.
Ako pa rin po ba ang muchacho? Senyora? Oo, pagtsatsagaan talaga namin yun. Eh di hindi mo na kailangan ilagay sa bintana ng wanted ka muchacho. Hindi! Gumawa ka ng bago! Ang ilagay mo, wanted at chaperon. Wanted at chaperon, Oo! Para sa anak nating si Nena. Francis. Oh, senyora. Pakibukas sa pinto, may kumakanta. Tugutin mo yun. Asan si Robertine? Roberting, sino yung matandang lalaki sa pintuan? Yan ang kanyang ama. At may dala siya kung ano. May dala siyang baril. Ah!